Isang lending company nireklamo at pinagmulta ng halos 1.1 million dahil sa pangaharas doon sa borrower. Itong lending company na ito ay may hawak din mga online loan app. So ano ba itong lending company at ano ba yung mga online loan app na ito na pinagmulta ng SEC ng halos 1.1 million pesos. Okay? Pero bago natin talakayin, ay maglalambing ako na pag-suporta ko po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive fair debt collection practices ng mga OLA. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po hindi abogado. Ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga paglabag at abusive fair debt collection practices ng mga online lending apps. So ayon sa balita, no, Daily Tribune, mainstream newspaper po pagkakaalam ko, ano to, dyaryo, pero newspaper outlet po ito, no. Ayun dito, loan harassment cost lender 1.1 million. Hindi ko muna sabihin kung anong online lending company ito at anong mga online lending app, no. Ito lang, sasabihin ko muna yung konteksto ng balita. Okay? The Securities and Exchange Commission has fined the lending company 1.1 million for harassing borrowers and charging interest rates beyond regulatory limits to curb abusive lending practices and strengthen consumer protection. Citing an order dated June 30, the regulator said Thursday its SEC's Financing and Lending Companies Department found the company liable for violating rules prohibiting unfair debt collection practices, imposing interest and fees beyond prescribed ceiling, failing to provide mandatory loan disclosure in this regarding the Commission's lawful directives. Okay, yun po yung sinabi, no? Kung sabihin, maraming nilabag mga violation about sa prohibiting unfair debt collection practices. Pagkatapos, nag-i-impose ng mga interest at mga fees, yung mga charges, no, na mahigit do sa prescribed ceiling interest rate. Yung sabihin, nilagpasan pa yung mga interest rate na effective interest rate like that, 12% per month. Okay, nilagpasan po, tapos marami pang charges na pinapataw, mga processing fee at kung ano-ano, keme-keme. Pero ano ba tong si lending company na ito? At ano ba yung mga OLA na itong hawak na ito? At bakit umabot sa 1.1 million yung kanilang penalties o yung kanilang babayaran dahil doon sa pangharas at paglabag sa mga regulations nitong si SEC? Ito po ay si Fast Coin Lending Corporation. Okay? Si Fast Coin Lending Corporation ay sa pagkakaalala ko dati na ito na-revoke no? 2019 if I remember it correctly, tapos naibalik din katulad din ng ibang mga nagbalikan ngayon ng mga na-revoke, tapos binigyan ulit ng lisensya ng SEC, binalik ulit. Ito po yung Pascoin Lending Corporation, no? Pakita ko lang sa inyo mga kadyani, ito si Coco Peso, si Cashguard, tsaka si Cash Cow. Yun yung mga OLA niya na mada-download nyo sa Play Store, sa App Store, o sa mga social media, o sa mga ads, at sa mga website, no? Yan po yung kanyang hawak. Tandaan nyo, Coco Peso, Cashguard, tsaka Cash Cow, yung kanyang mga online lending apps, no? So yun, 1.1 million, ang laki, no? Sobrang laking penalty. Tapos, ano ba yung dahilan? Bakit nga ba siya na bigyan ng ganyan? Kasi, ayon dito sa the case stem from a complaint filed by a borrower who allegedly that Pascoin has harassed her through the text messages while collecting loan payments. Hinaharas daw siya habang sinisingil. She also claimed that after applying for a loan through the company's Cashguard online lending application, multiple loan accounts were created under 8 loan products. Biruin mo, isa lang yun, binigyan siya ng 8. Binigyan siya ng 8 loan na biglang pinorward. Yung parang auto-disburse. Yun, para madaling salita, auto-disburse yung ginawa sa kanya.
The SEC's investigation found that the lender used public humiliation, disclosure of personal information, and other forms of intimidation in its collection efforts. The regulator also found that past coin deduction classified as management fees pushed to effective interest rates beyond the SEC's 15% monthly per cap. Oh. Yung dati pa to yung 15% per month. Pero alam ko 12% na po ngayon yung effective interest rate. Dahil binago ito noong April. Ito kasi pumasok sa dati pa to, okay? In addition, the company failed to provide required documents such as loan agreements, disclosure statement, and amortization schedule, and did not submit documents requested by the SEC during its investigation. So, ibig sabihin, hindi sila nag-comply. Kaya sila natalo, kaya sila napag-penalty ng SEC doon sa nagreklamo. Tapos, pinatawag ng SEC para magbigay ng kanilang depensa kaso wala. Hindi pumalag yung mga abogado nito, yung legal department nila. Kaya ayun, 1.1 million, okay? Yung penalties na ipinapatol ng SEC sa kanila. Pagkatapos, the lending companies operate in public interest industry and are expected to conduct their business with transparency, fairness, and accountability. Yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani na, yung mga ganito klase ng paglabag, yung bigla-bigla ka na dinidisclose, na bigla-bigla ka nag-auto-disburse, wala po kasi yan sa Truth in Lending Act. Bali, nilabag nila yun. Isa yung sa mga maaaring nailabag. Itong unfair debt collection practices, yung pang-haras, pangungulekta na may kasamang harassment, pagbanta, pamamahiya, at malamang to kasama rin data privacy dahil malamang maraming tinawagan tong si Cashguard. Ayun nga dito, kay pangalan ito, kay borrower, kay kliyente, yung sa nagreklamo, okay, actually medyo malaki na, no? Ibig sabihin, may katibayan na talagang may harassment ayon sa investigation ng SEC. Ngayon, sana masasabi ko lang doon kay borrower, kay client. File na rin siya ng harassments pa doon sa PNP, sa NBI, lalong-lalo sa PAOK. Then, para ma-under investigation pa, ito maaari ito, pwedeng umakyat pa ito sa pagkakaroon ng raid. No? Kung ito, napakatibay kasi ng ebidensya na hawak ng kliyente, tapos hindi pa sumagot sa apela o doon sa pagtawag ng SEC. Sabihin, guilty? O hindi ko alam kung hindi ba nila natanggap yung papel ng SEC o yung patawag, yung summon ng SEC para magpaliwanag sila rin sa ginawa nila ng mga paglabag na yan. O either, ang daming dahilan, di ba? Pero may issue rin kasi ito si Cashcoin noon pa naman. Ito si Coco Peso, Cashcard, tsaka Cash Cow, no? Kaya ako, lagi ko sa inyong paalam mga kadyani, no? Baka yung nakakatanggap ng harassment. Pwede yan, lalo na kung may matibay na ebidensya talaga yung isang borrower o yung kliyente na nangutang na talaga mayroon siyang hard proof of evidence like that. Malaki yung laban naman niya pero tingin ko meron din kilalang abogado baka sakali. Nailakad niya ng husto naiyak niya ng husto na penalty Ngayon, paano naman si borrower? Ang tanong yun, paano si borrower na napahiya, nalabagan yung karapatan niya, anong gabayad ng lending company dito dahil doon sa yung mga binayad ba niya pwede bang ibalik kasi ang laki raw na ibinayad o ng mga interest na ipinapataw nito labag na sa effective interest rate ng SEC yung moral damages na ginawa may ibibigay ba yung lending company doon sa borrower about the harassment and the humiliation na ginawa nitong lending company na ito si Fastcoin paalala lang ito ulitin ko laging mag-ingat sa pag-utang sa mga OLA. Yun lang po maibibigay ko dito sa ating video. So sana nakatulong video ito. Maraming salamat sa ulitin.